takbo kapag nakita mo sa kanya ang ganitong red flags sa umpisa. Yan. Ito mga utol pagdating kasi sa relationship is lalong-lalo na sa nagsisimula pa lang or bago pa lang or kakasagot mo pa lang sa isang tao. Actually yung mga red flags na ito ay nagpapakita na sa umpisa pa lang. Kaso binabaliwala natin. Kasi yung buong akala natin is normal lang or natural lang or maybe nag-a-adjust pa tayo. Pero yung hindi natin alam is yung mga red flag na ito na nakikita natin sa partner natin is siya rin pala ito or ito din pala yung magbibigay sa iyo ng pasakit sa kinatagalan or sa balang araw. So wag po natin itong baliwalain na once na nakakaramdam ka po sa umpisa pa lang na wala kang peace of mind sa taong yan ay kailangan mo nang umatras, kailangan mo nang tumakbo. Kasi ako din mga utol, pinagmasdan ko ito na sa umpisa pa lang nahirapan na ako sa relationship namin. Okay, sa dati pa tong karelasyon ko. Pinagmasdan ko kung maybe baka magbago pa. Yes, so sinubukan ko pa rin na intindihin, sinubukan ko pa rin na ipinagpatuloy yung relasyon. Pero yung nakita ko na maliit na bagay na diferensya sa kanya is yun at yun pa rin talaga yung nagiging problema namin nung kinatagalan na. So ibig sabihin walang nagbabago. So sinubukan ko po ito. Actually mga 2 relasyon ko yata na napagranasan yung ganitong bagay. Yes, sa iba't ibang babae. Na sinubukan ko talaga na tiisin, na intindihin, pero ganun at ganun pa rin talaga. So kahit sabihin man natin na kailangan pa nating mag-adjust, na siguro nag-a-adjust pa tayo, pero ganun na nga utol, in advance sasabihin ko na po sa inyo na kung ano po yung mga pasakit or mga nakikita mo na red flag sa partner mo sa ngayon, ay yun at yun pa rin talaga yung magiging problema ninyo balang araw. Yung maliit na bagay na yan is lalaki at lalaki po yan. So kung babaliwalain mo na sa tingin mo is parang okay lang, siguro nag-a-adjust pa kami, ito mga utol trust me, yan at yan talaga yung magiging sanhi or yung pinakaugat ng magiging problema or pag-aawayan ninyo balang araw. So once na may nakikita kang red flag na hindi mo nagugustuhan sa partner mo, which is sa umpisa pa lang ng relationship ninyo, ay kailangan mo nang tumakbo. Dahil hindi na po yan magbabago. Dahil wala na pong magbabago dyan. Na kung ano yung nakikita mo sa umpisa pa lang, kasi sa umpisa pa lang ng relationship ninyo, nahihirapan ka na binibigyan ka na ng pasakit, wala ka ng peace of mind. So what if pa kaya kung patagalin mo pa? Kasi sa umpisa pa lang utol is syempre dapat nagpapakitang gilas pa yung partner mo sa'yo. Pero ganun na nga, sa umpisa pa lang ay binibigyan ka na ng problema. Ibig sabihin is yan na talaga yung ugali niya na pinapakita sa'yo. So how come pa kaya? How much more na kung patagalin mo pa? Na baka mas lalo pang lumala. Yes, na yan talaga yung tamang term, which is lalala at saka lalala lang po yan, na walang magbabago dyan, na hindi po yan maaayos. So ganun po, kasi marami na rin akong nakausap na dito ko rin napagtanto na halos accurate talaga lahat-lahat, na kung ano pala yung nakikita mo sa umpisa pa lang is yan din pala yung magiging sanhi o rason ng magiging problema ninyo balang araw, or yung magiging rason ng pag-aawayan ninyo balang araw. Yes, may nakausap ako na ganito daw. So umpisa kasi nakita niya na parang medyo mahilig sa babae daw yung kanyang partner na lalaki, so hinayaan niya lang. Kasi ganun na nga, may mga rason din or may dahilan din yung lalaki na wala daw yun, huwag daw intindihin. Kasi parang laro-laro lang daw, or di kaya siguro naghahabulan daw yung mga babae sa kanya. Pero ganun na nga utol, which is until na pagtanto din ng babae na wala palang magbabago doon, na yun at yun pala talaga yung partner niya, mahilig sa babae. My God. So yun po yun. Again, kailangan mo nang tumakbo sa kung ano man yung nakita mo sa umpisa pa lang ng relationship ninyo na sablay or may something na problema sa partner mo, o matras ka na. Dahil again, yan at yan po yung magiging problema mo sa kanya someday. Okay? So nun po mga utol, sana'y malinaw sa inyo. And then by the way,
sa mga nagtatanong pala dyan sa comment section, yes, so i-clarify ko lang sa mga nagtatanong or gustong magtanong, pumunta po kayo sa aking YouTube channel, and then sa pinaka-recent or sa pinaka-bagong upload is dyan po ako nagre-reply sa mga comments. Kasi sa Facebook is hindi ko gaano mababasa lahat-lahat, pero pag sa YouTube kasi is may admin tayo na binibigay sa akin para sagutin yung mga katanungan na meron doon. So yun po, sa mga gustong tatanong is doon po kayo mag-comment sa aking YouTube channel sa pinaka-latest or sa pinaka-updated na post natin. So doon po ako sasagot, ha? So na po mga utula, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Ayoko na rin magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko nakawakan.